tignan ng takot sa mukha ng magaling kong pinsan. Nakakatakot bang mamatayan ng mahal sa buhay? Nakangising sabi ni Vic. Sabihin mong gusto mo't gagawin ko. Ang kumpanya ba? Ibibigay ko sa'yo. Pakawalan mo si Tessa. Nagpumilit tumayo si Vic at tinila si Tessa habang nakatutok pa rin ang baril sa ulo ng dalaga. Isaksak mo sa bagaw mong kumpanya mo. Si Tessa ang gusto ko. Sige, sasama siya sa'yo. Huwag mo lang siyang sasaktan. Mahal mo siya, hindi ba? Hayaan niyo kaming makaalis. Huwag kayong kikilos. Sabihan mo mga tauhan mo dahil kung hindi papatayin ko si Tessa. Adrian, mahal na mahal kita. Hinihintay kita. Walang araw na hindi ako naghintay sa pagbabalik mo. Kapag namatay ako ngayon, at least nasabi ko sa'yo, mahal kita noon hanggang ngayon. Deklara niya ng pag-ibig. Tessa, ayaw kitang pakinggan. Hindi ka mamamatay. Naintindihan mo? Singhal ni Adrian. Diniin ni Vic ang baril sa ulo niya. Adrian, ikaw nang bahala sa mga anak natin. Alagaan mo sila. Aniyang hindi maampat ang luha sa pagpatak. Isipin pa lamang niyang mamamatay at may iwan ang mga mahal sa buhay. Hindi niya na kaya. Tumigil ka, Tessa. Hindi mo ko iiwan. Nakita niyang umiiyak na rin ang binata. Ang sweet niyong mga putang ina ninyo. Hindi ko kayo hayaang maging masaya. Sa langit na kayo magtagpo. Tila baliw na sabi ni Vic habang tumatawa at kinakaladkad siya. Nagdatingan ng mga pulis. Napapaligiran na sila. Mas lalong umusok ang ilong ni Vic. Paalisin mo mga pulis kung hindi tutuluyan ko si Tessa. Hindi ako nagbibiro. Bago niyo ako mahuli, titiyakin kong bangkay ang babaeng ito. Hiyaw ni Vic. Ibaba niyo mga baril ninyo. Huwag kayong magpapaputok. Hayaan niyo sila makaalis. Utos ni Adrian. Kinaladkad siya ni Vic nang biglang matapakan itong panghuli ng baboy damo. Dalawang paa nito ang may sugat. Nabitawan siya nito, tumakbo siya kay Adrian. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Tinamaan sa dibdib si Vic. Nabitawan itong hawak na armas. Naglapitan ng mga pulis upang hulihin to. Hindi nanlaban ng mga kasamahan nito na mga nagsisuko na sa pulis. Mahigpit ang yakap niya kay Adrian. Hindi siya papahayag na mawala pa ito sa kanyang piling. Maiksi ang buhay ng tao para sayangin pa nila kung maghihiwalay sila dahil sa pride at sa kaduwagan. Tessa, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Dapat nakinig ako sa'yo't pinaniwalaan kong mga sinasabi mo. Patawad. I love you so much. Puno ng emosyong sabi ni Adrian. Adrian, patawarin mo din ako kung naging duwag akong sabihin ng totoo. Sinaktan kita noon kahit hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kita. Aniyang humihikbi. Shh, huwag ka na umiyak. Alam ko ng totoo. Pinahid nito ang kanyang luha. Naglapat ang kanilang mga labi at muling nagyakap ng mahigpit. Napakadami na nating pinagdaanan. Walang makakapagpahiwalay sa atin. Magsama na tayo, Tessa. Tumango siya. Oo, Adrian, hindi na tayo maghihiwalay. Alam natin kung gaano kalungkot na mabuhay nang walang isa't isa. Buuin natin ang ating pamilya. Muling naghinang ang kanilang mga labi. Nasa ospital si Vic. Pinabantayan nila sa pulis at nandun ang team ni Jose upang magdoble bantay sa kriminal. Sisiguraduhin nila na magbabayad ito ng malaki sa mga kasalanan, sa pamilya at sa batas. Nakarating sila sa bahay ni Tessa. Sinalubong sila ng kanyang mommy Michelle at tatay Rudy. Mahigpit na niyakap ng mga tong anak habang siya ay nakamasid lamang. Nahihiya siya sa mga ito. Ma, tay, kasama ko po si Adrian. Ani Tessa tinawakan ng kanyang kamay. Lumapit siya at nagmano sa dalawang matanda. Niyaya silang maupo ng mga ito. Mommy Michelle at tatay Rudy, magpapaalam po ko nang magsasama na po kami ni Tessa. Hindi pa po namin napag-uusapan ng detalye, ngunit gusto po naming buuin ng aming pamilya. Magalang na sabi ni Adrian. Handa mo na bang panindigan ng anak ko? Magtitiwala ka at mamahalin mo pa ba siya habang buhay? Opo, tatay Rudy. Pinagsisisihan ko pong pagtalikod ko sa kanya noon. Kung yan ang desisyon nyo, ay sasuportahan namin kayo. Wala kaming hiling kundi ang kaligayahan yung dalawa. Siguraduhin mo lang na hindi masasaktan ng anak ko. Sabi naman ng kanyang ina. Opo, pinapangako ko po na alagaan at mamahalin ko si Tessa at ang mga anak namin. Dito na lamang kayo tumira sa mansyon. Ani Mommy Michelle. Ma, magpapatayo po kami ng sariling bahay. Saka nandito kayo ni Tatay Rudy. Baka maabala namin kayo. Himig pagbibiro ni Tessa. Hindi naman dito nakatira ang Tatay Rudy mo. Tay, nadinig po ninyo? Ayaw na mag-isa ni Mommy Michelle. Panahon na para hakutin ninyo mga gamit nyo. Namulang mukha ng matanda. Kung ganun ay kukunin ko ng mga gamit ko bukas at lilipat dito. Yan, Mommy.
Problem solved na. Huwag po kayong mag-alala at dadalawin namin kayo ng madalas. Kung kasama ko naman pala si Rudy, hindi ako maiinip. Tinukso nila ni Tessa ang dalawang matanda na nakakuha pa ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanilang pag-iibigan. Nagpunta naman sila sa Daddy Anselmo niya upang magsabi ng plano nila ni Tessa. Nasa harapan sila ng bahay. Napahawak si Tessa sa kanyang kamay. Adrian, natatakot ako sa daddy mo. Baka ayaw pa rin niya sa akin. Nagbago na siya. Hindi na siya katulad ng dati. Pasensya ka na kung hindi kita na ipagtanggol sa kanya noon. Tumango siya. Sige, kailangan natin siyang makausap para masabi ang plano natin. Pumasok sila sa loob ng gate at nagulat pa sila nang madatnang may bisita ito. Ang nanay Lourdes niya. Nagulat ang dalawa sa pagdating nila. Magka-holding hands pang mga to. Alanganin siya lang ngumiti ni Tessa. Wrong timing ang kanilang pagdating. Nagsalita ang kanyang ama. Tessa, alam kong naging masama ako sa'yo. Pinagsisisihan ko mga maling desisyong nagawa ko. Humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Ani Don Anselmo. Kalimutan na po natin ang mga nangyari sa nakaraan. Magsimula po tayong muli. Sabi ni Tessa. Niyakap si Tessa ni Don Anselmo tanda ng pagsisimula ng kanilang magandang samahan. Gusto kong ipakilala si Lourdes, ang babaeng muling bumihag ng puso ko. Todong ngiti niya ngunit nangangamba siya sa intensyon ng nanay Lourdes niya. Pero baka nagbago na to. Dad, ginagalang ko pong desisyon niyo. Kung saan po kayo masaya, isusuportahan kita. Maraming salamat. Sa bandang huli, pag-ibig pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Naiiyak na yumakap si Don Anselmo sa anak. Sumunod nilang pinuntahan si Mommy Michelle sa tirahan nito. Nagharap ang mag-ina sa kauna-unahang pagkakataon upang mag-usap. Pagbukas ng pinto ay kagad sumugod ng yakap si Mommy Concy. Adrian, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko. Matagal ko nang hinintay na maging maayos tayo. Salamat sa Diyos at tininig niyang dasal ko. Lumuluhang sabi nito. Mommy, patawarin din po ninyo ako, sabi ni Adrian na umiiyak na rin. Anak, wala kang kasalanan. Ako ang masamang ina na umiwan sa inyo noon. Pinagsisisihan ko na hindi ko kayo pinatawad noon pa. Hindi ko naisip na tumatanda na kayo. Ma, babawi po ako sa inyo. Hindi pa huli ang lahat. Oo anak, marami pa tayong pwedeng gawin na magkasama. Maraming salamat sa pagpapatawad mo. Pinagmasdan niya si Adrian at ang ina nito na sa wakas ay nagkabati na. Nagpunta sila sa kondo ni Adrian. Gusto niyang maging malinaw ang lahat bago kausapin si Eden. Paglapat ng pinto ng elevator ay siniil siya ng halik ni Adrian. Inawat niya ito. Uy, teka, baka may makakita sa atin. Hindi ba't may CCTV dito? Shh! Ako may-ari ng building kaya pwede kong burahin ang gusto kong burahin. Anitong binalikan ng labi niya at ginakma ang kanyang dibdib sa loob ng kanyang blouse. Lumabas sila ng elevator ay ayaw pa rin siyang tantanan ni Adrian ang paghalik sa kanya. Grabe naman ang pagkamiss mo sa akin. Kakatapos lang natin ng isang araw ah. Binuksan itong pinto, binuhat siya at nilapag sa kama. Buwisit na yan. Ang hirap makipag-sex na nag-aalala kung malalaman mong nagpapanggap ako. Pero alam mo na pala, dahil dyan, paparusahan kita. Natitiyak kong pinagtatawanan mo ko habang nakabihis pang babae. Sa halip na matakot ay na-excite siya sa parusang sinasabi nito. Anong parusa? Hindi kumibong binata at kumuha ng necktie at tinali siya sa headboard ng kama. Inalis itong kanyang kasuotan. May napanood siyang ganitong eksena sa pelikula at ilang sandali pa ay muli silang nakarating sa dulo ng kaligayahan. Kinabukasan ay umuwi sila sa mansyon ni Mommy Michelle. Sinalubong sila kaagad ni Aiden ng yakap. Yay! Happy family kami! Aiden, magkakasama na tayo araw-araw. Patawad kung umalis si Tatay Adrian. Anya, naluluha si Tessa habang nag-uusap sila ng anak. Alam niya na natiling naghihintay si Aiden sa kanyang pagbabalik. May mga bagay daw na malalaki lang ang nakakaunawa ang sabi ng teacher ko. Importante po'y kasama ka na namin. Nagyakap silang tatlo. Nakaramdam si Baby Alessandro at umingit mula sa stroller nito. Agad itong kinarga ni Tessa. Napakasaya niya na nakompleto ng kanyang pamilya. Nagtapos na rin ang kanilang paghihintay na mabuo. Tumatawag si Jose. Kumabog ang kanyang dibdib na sagutin ng telepono. Sir Adrian, nakatakas po si Vic sa ospital. Nagpadala na po ako ng dagdag security dyan para sa inyo. Paano nakatakas sa ospital? Ang daming pulis at tauhan natin ang nakabantay. Sigaw ni Adrian sa kabilang linya. Sir Adrian, hindi ko rin po alam kung paano nangyari. Kaninang madaling araw po siya tumakas. Malamang po may tumulong na taga-ospital. Ani Jose.
Magpadala ka ng maraming security dito sa bahay ni Mommy Michelle. Mula sa malayo lang ng pagbabantay at ayoko matakot ng pamilya ko. Pupunta na ako sa police station. Bumalik siya kay Tessa. May aasikasuhin ako sa presinto. Pilit niyang pinapakalma ang boses. Bakit? Ano nangyari? May problema ba? Tila nakaramdam ito. Bumuntong hininga siya ng malalim bago sagutin si Tessa. Nakataka si Vic. Pero huwag kang mag-alala, hinahanap na siya ng mga pulis. Huwag muna kayong lumabas ng bahay hanggat walang linaw kung nasaan si Vic. Kung aalis man, magsama ka ng maraming bodyguards. Teka, sasama ako sa'yo, ani Tessa. Kinulong niyang mukha nito sa kanyang mga kamay. Hindi niya hayaan na may mangyaring hindi maganda dito. Hindi ka sasama't ayoko mapahamak ka. Baka ikaw naman ang malagay sa panganib. Hayaan mo na sa mga pulis ang paghahanap kay Vic. Sandali lang ako, tapos uuwi ako kagad. Ani at kinintalan ng halik sa noo ang sawa. Mag-iingat ka, Adrian. Ayoko malagay ang buhay mo sa kapahamakan. Huwag kang mag-alala, kaya kong proteksyonan ang sarili ko. Aalis na ako. I love you. Ani ang kumabog ang dibdib sa isiping malaya si Vic at anumang oras ay posible itong gumawa ng masama. I love you too. Mag-iingat ka. Naluluha si Tessa. Kinuha niyang cellphone na tinawagan si Jose upang sunduin siya. Agad siyang sumakay sa kotseng minamaneho nito. Anong balita? Boss, may nakakita nagpunta sa High Hills. Baka may taguan doon. Alam mo na bulubundukin ang lugar na yon. May mga papunta ng pulis sa lugar. Sige, doon na tayo magpunta. Sana mahuli si Vic na magkaroon na kami ng katahimikan. Bumaba sila sa High Hills. Walang ibang tao. Tawagan mo si Hepe kung pagdating na. Tila siya nakakita ng multo ng pagbaba ng sasakyan ay may nakatutok na baril sa kanya. Si Vic na nakadamit ospital pa. Tinaas niyang 2 kamay. Umaasa siya sa tulong ni Jose dahil tila nag-iisa lamang si Vic, kaya kaya nila itong pagtulungan. May sugat pa to sa dibdib mula sa tama ng baril kahapon at idagdag pa ang sugat nito sa paa. Lumabas si Jose. Kumunot ang noo niya na nagpunta ito sa likod ni Vic. Baka akala mo may kakampi ka dito. Tauhan at best friend ko si Jose kaya pasensya ka na kung ang loyalty niya ay nasa akin. Jose, hindi ako naniniwala sa iyo, Vic. Kailanman hindi magagawa sa akin ni Jose ang traidorin ako. Nagtatanong kanyang mga mata kay Jose na naging kaibigan ng turing niya, ngunit nakangisi itong nanguuyam. Boss Vic, madaling utuin ng pinsan mo, anitong nagsindi ng sigarilyo. Mukhang hindi mo matanggap na traidor ang bodyguard mo. Dumating na tayo sa dulo. Ihuli ko na sanang pagpatay sa'yo kaso kailang unahin kita para makuha ko si Tessa. Huwag kang mag-alala, aalagaan kong babaeng pinakamamahal mo. Huwag mong kalimutan na sa ating dalawa, ikaw ang talunan. May papagawa lang ako sa'yo. Magpunta ka doon. Utos ni Vic. Tinutulak siya ng baril nito papunta sa bangin. Napatingin sa likod niya na maaari niyang bagsakan. Napakataas ng burol at puro puno ng kanya nakikita. Kapag inihulog ka namin, hindi ka na matatagpuan ng Daddy Anselmo mong maitim ang budhi na puro pagmamalaki si achievements mo't pangmamaliit sa akin at sa tatay ko na kapatid niya. Hindi man lang kami sinama sa pagyaman niya. Ano kayang reaksyon niya kapag bigla ka na lang naglaho na parang bula? Wala na siyang aatrasan. Isang hakbang na lamang at mahulog na siya. Kung sakaling ito ng katapusan niya, ay umusal siya ng dasal para sa pamilyang kanyang maiiwan. Kung mamamatay siya ngayon, ay dapat niyang isama sa hukay si Vic upang hindi na nito guluhin si Tessa. Mabilis niyang tinulak ni Vic upang mahulog sa bangin. Ngunit nakakapit siya dito at hinablot niyang damit nito. Dahil sa puwersa ng pagkakatulak nito sa kanya, ay nawalan to ng balanse at nahulog sa bangin. Nakita niyang nahulog to tumama sa mga sanga ng puno. Nawala na ito sa kanyang paningin. Habang siya ay nakakapit sa ugat ng puno, dumukwang si Jose at tinapakan ng kanyang paa. Nakangisitong tila demonyo. Napapikit siya sa sakit. Salamat sa pagtulong mo na mawala si Vic. Ako nang pinunot nagmamay-ari ng kumpanya niya. Bumitaw ka na o babarilin pa kita? Bulyaw nito. Jose, naging magkasama tayo sa matagal na panahon. Wala tayong hindi magandang pinagsamahan. Tulungan mo ko. Pagmamakaawa niya. Actually, busit na busit ako sa mga utos mo. Kasi hindi ako utusan. Hindi ako nagpapahalaga sa kaibigan. Isa pa ayaw ko ng saksi sa nangyari. Anyway, ikaw ang pumatay kay Vic. Hindi ako. Pasensya ka na. Kailangan mong mamatay. Anitong malakas ang boses na tila sa isang baliw. Umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril. Nalugmok si Jose sa lupa. Adrian! Umiiyak na tawag ni Tessa. Dumukwang ito, tinawakan ng kamay niya at pilit siyang hinihila. Lumuwag ang lupa sa ugat na kinakapitan ng kanyang kamay. Tessa, umiiyak na siya.
Ayaw niyang mahulog sa bangin. Gusto pa niya makasamang mga mahal sa buhay. Madami pa silang plano ni Tessa para sa buong pamilya. Magsisimula pa lamang sila. Mas sinigpitan niyang kapit kasi tuluyan na napatid ang kinakapitang ugat na habol ni Tessa ang kanyang kamay. Huwag kang bibitaw, Adrian. Kumapit ka. Kaya natin to. Anitong humahagulhol na. Nakita niya namumula ng kamay nito at nahila na niya pababa. Kailangan na niyang bumitaw kung hindi dalawa silang mahuhulog. Tessa, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko sa'yo. Mamahalin kita hanggang sa kabilang buhay. Alagaan mong mga anak natin. Paalam. Ani ang nakahanda ng bumitaw. Adrian, huwag kang bibitaw! Nalalaki ang mga mata ni Tessa ang mahulaan ang nais gawin ni Adrian. Bakas ang pagtutol sa mukha nito. Bumitaw ka na, madadami ka pa. Kailangan ko tong gawin. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Parehas na hilam sa luwang kanilang mga mata. Matindi ang iling nito na kahit na halos mapilayan na hindi bibitawan ang kanyang kamay. Hindi, huwag kang bibitaw. Adrian, kaya natin to. Huwag kang susuko. Tessa, hanggang dito na lang siguro talaga. Gusto ko tang makitang mabuhay na matagal. Ikwento mo ko sa mga anak at magiging apo natin. Hirap na siya sa pagsasalita. Hindi, kumapit ka lang. Huwag kang susuko. Nag-hysteri ang asawang inaalis na niya ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Dumadaos-dos na si Tessa at mahulog na kasama niya kung hindi pa siya bibitaw. Kailangan ko nang bumitaw kahit na ayaw ko. Mahal na mahal kita, Tessa. Gusto kong maging masaya ka kahit na wala na ako. Tigas ang iling nito. Hindi, may paraan pa. Muli itong dumausdos pababa. Malapit na rin itong mahulog. Naglapat ang kanilang mga mata, tila nag-flashback ang mga araw na kanilang pinagsamahan. Oras na upang magpaalam. May nanidig sina Tessa at Adrian na wangwang na padating ng mga pulis. Tulong! Tulungan niyo kami! Sumigaw siya upang makaagaw ng pansin. Dumating ang mga pulis at tinulungan si Adrian na makaahon sa bangin. Nagyakap sila ng mahigpit. Matindi ang kanilang pinagdaanan. Nanginginig ang kanilang mga katawan, lalo na siya dahil bukod sa muntik ng mahulog sa bangin si Adrian, ay nakabaril siya ng tao. Tessa, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Anang binatang napatingin sa kamay niya na namumula at tila nagkapasapa. Nanginginig pa rin siya at napasulyap siya sa katawan ni Jose. Hindi niya lubos maisip na nakagamit siya ng baril. Sana naman hindi papatay si Jose. Nakita niyang gumalaw ito't kukuha ng baril sa bewang. Wag! Malakas ng sigaw na alertong pulis at pinaputokan si Jose. Gumanti ito ng puto kaya wala na nagawang mga pulis kundi muling patamaan ito ng bala. Niyakap siya ni Adrian at kinubli sa katawan nito. Umiiyak siya sa bawat putok ng baril na nadidinig. Kinuha ng katawan nito ng ambulansya. Dineklara na itong bangkay dahil siya natamong bala sa katawan. Shh! Everything will be alright. Hindi mo kasalanan nangyari kay Jose. Ani Adrian na makitang ninenervyos pa rin siya. Inangat nitong mukha niya. Dinampian siya ng halik sa noo. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, Tessa. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Gagawin ko lahat para sa iyo. Hindi ka ba nasaktan? Hinaplos niya ang mukha nitong may mga tuyong sugat mula pa kahapon. I love you so much. Madamdaming pahayag ni Adrian. Mahal na mahal din kita, naiyak niyang sabi. Tessa, takot na takot ako. Akala ko mamamatay na ako at may iwan ko kayo. Ayoko mawala sa mundo. Gusto pa kayo makasama ng matagal. Alam mo nang nasabingit ako ng kamatayan. Walang iba akong naisip kundi ikaw at ang mga anak natin. Gusto kong mabuhay para sa inyo. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ko kaya masaksiyan na mawala ka sa amin. Ang dami pa nating pangarap. Lumuluhang sabi niya. Paano mo natuntun ang kinaroroonan ko? Masama ang kutob ko nang paalis ka kaya sinundan ko kayo ni Jose. Hindi ko rin inasahan ang pagiging traidor ng bodyguard mo. Nagulat talaga ako. Tinuring ko siyang kaibigan. Ganun talaga, mahirap magtiwala. Tapos ng kasamaan ni Vic, sana matagpuan niyang kapayapaan sa kabilang buhay. Lumipas ang mga araw. Aiden, paano ko ba yayaing magpakasal ng mama Tessa mo? Tanong ni Adrian sa anak. Binatawan nitong hawak na paintbrush. Hindi po ba't kikinasal na kayo noon? Pero hindi ako masyadong magandang kasal noon. Sabihin mo po sa kanyang plano mo. Gusto ko surprise. Yung magugulat siya at hindi niya inasahan. Ang hirap maging matanda. Ang daming iniisip. Nailing nasabi ni Aiden at bumalik na sa pagpipinta. Nag-iisip siya ng creative way para iyaing magpakasal ulit si Tessa. Pumasok daw sa opisina ngayong araw. Hawak niyang diamond ring. May kumislap na ideya sa kanyang isip. Hinintay niyang pagdating ni Tessa mula sa kumpanya. Nagpahanda siya ng paborito nitong pagkain.
Dumating na si Tessa. Muntik siyang madapa nang tumatakbong bumalik kay Aiden na nasa playground. Tulog si baby Alessandro. Naglatag siya ng tela upang may upuan sila. Sinalubong niya si Tessa pagbaba sa kotse at tinalikan sa pisngi. Kumustang araw mo, Aniya? May namuong luha sa mga mata ng asawa. Masarap pala na may nangangamusta sa araw mo pagdating ko sa bahay. Sa totoo lang, ayokong pumasok kanina. Mas gusto ko pa sa bahay kaso hindi pwedeng pabayaan ng kumpanya. Nito, masarap talaga umuwi sa bahay na may pamilyang naghihintay. Back to work na din ako next week. Pinapaayos ko lang ang bahay na ipinapatayo natin. Teka, gutom ka na ba? Nagpahanda ako ng mga paborito mong pagkain. Ma, pakitulungan mo po ako mabuo itong giant puzzle na binili ni Daddy. Ang hirap buuin eh. Singit ni Aidan na yumakap din sa ina. Ninaba ni Tessa ang bag at umupo sa tabi ni Aidan. Kumunot ang nito sa malaking puzzle na iilan lang namang piraso. Natapos nitong buuin ng puzzle at nakita nitong picture nila ni Adrian at nabasa nitong nakasulat. Will you marry me? Sumilay ang ngiti sa labi ni Tessa. Nagulat nang lumuhod siya sa harapan at may hawak siyang kulay pulang box na may kumikinang nasingsing sa loob. Tessa, will you marry me again? Puno ng emosyong propose niya na tulala ito't hindi na sanang proposal. Naglabasan ng mga pamilya nila. Sina Tatay Rudy, Mami Michelle, Nelia at si Sandra, pati ng pamilya niya na sina Don Anselmo at Nanay Lourdes, kasama din si Mommy Consit ang asawa nito. Kompletong mga mahal nila sa buhay. Say yes! Masaya't sabay na sigaw ng mga mahal sa buhay nila Tessa at Adrian. Naluluhang tumango si Tessa. Yes, I will marry you again and again. A million times yes. Kinarga siya ni Adrian at nilipad sa hangin. Nagpalakpakan ng lahat ng saksi sa kanilang pag-iibigan na tila ba nanonood ng isang napaka-romantikong palabas. Yay! Sigaw ni Aiden. Binaba siya ni Adrian at niyakap niya ng napakahigpit ang lalaking pinakamamahal. Adrian, mahal kita. Mahal na mahal. Kulang ang mga salita para masabi ko kung gaano kita kamahal. Naiiyak niyang sabi. Niyakap din siya ng asawa at buong pananabik na hinilikan sa labi. Naghiyawan ang mga taong nakasaksi sa pinakamatamis na bahagi ng kanilang buhay. I love you so much, Tessa. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi ikaw ang kasama ko sa bawat araw nagigising at sa bawat gabing matutulog ako. Ayoko mamatay dahil gusto kitang makasama at ang mga anak natin. Madamdaming pahayag ng binata. Adrian, walang dahilan kung bakit kita mahal. Mahal kita dahil mahal kita. Oo, marami kang magandang katangian pero hindi yun ang minahal ko sa'yo. Basta mahal kita, yun ang sabi ng puso ko. Handa akong harapin ang lahat para sa ating dalawa. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Pinagsaluhan nilang matamis na halik na alam nilang hindi nila pagsasawa ang pagsaluhan habang buhay. Muling nagpalakpakan ng mga saksi sa kanilang pagmamahalan. Sama-sama silang kumain. Sa kauna-unahang pagkakataon nabuo silang pamilya. Alam niya na madami pang pagsubok na darating sa kanila, ngunit kung ganito silang buo at nagmamahalan, walang pagsubok ang hindi nila malalagpasan. Parte ng buhay ang mga suliranin at kalungkutan, ngunit kung may mga taong kaagapay, ay imposibleng hindi makayanan. Masaya silang naghahanda para sa kasal. Kinausap nilang wedding organizer. Kinabi sila pa uwi. Malakas ang ulan kaya traffic. Ngunit kapwa sila may matamis na ngiti sa mga labi. Hinawakan niyang kamay ni Adrian. Whatever the weather, let us be happy together. Aniya, oo naman, hindi na tayo magkakahiwalay. Mananatili tayong tapat at magsasabi ng maramdaman natin sa isa't isa para maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Ani Adrian at dinalang kanyang kamay sa bibig upang hagkan. At hindi ito nakontent at siniil siya ng halik sa labi. They kissed passionately. Napakasarap ng paglalaro ng kanilang mga dila. Nakakapagpainit sa malamig na panahon. Sinapon itong kanyang dibdib at hinimas ang kanyang hita. Habang ang kamay naman niya nasa ibabaw ng pantalon nito at pumipisil. Nakadinig sila ng mga busina mula sa sakyang nasa likuran. Hindi nila napansin na umusad na palang trapiko. Sabay silang nagtawanan. Nakarating sila sa bahay at sinalubong sila ni Aiden. Nilalaro nitong kapatid na nasa crib. Kumain sila ng sabay-sabay. Nang makatulog ng mga bata, hinila siya ni Adrian sa banyo at nag-umpisa ng mag-alis ng damit. Mariin siyang hinalikan nito. Nag-espadahan ng kanilang mga dila. Naglalakbay ang dila nito sa kanyang leg at nag-iwan ng marka. Kaso may nadinig silang iyak ng bunsong anak. Agad silang naghiwalay at pinuntahan si baby. Alessandro na tila nakaramdam ng gagawa sila ng bagong baby. Nakita nila si Aidan na bumangon na din mula sa kama. Napakamot ng ulo si Adrian. Dumating ang araw ng kanilang pinakahihintay. Walang kasing ligayang itatali ang puso nilang dalawa upang maging isa. Isang beach wedding ang magaganap sa kanilang resort.
Tinahi ng sikat na designer ang kanyang wedding gown, off-shoulder with lace and precious stones ang kanyang damit pangkasal, habang si Adrian naman ay black tuxedo, white shirt vest, and bow tie na talaga namang mas lalong naging lutang ang kagapuhan nito. The venue was breathtakingly elegant and beautiful. Ang mga upuan at paggaganapan ng seremonya sa kitang-kitang crystal clear water at ang paligid ay puno ng red roses. Ang buhangin ay pino at kulay puti, tanaw din ng kabundukan na napakagandang background. Kung mailan lang isang malamyos na awiting pangkasal, hudyat ng pagsisimula ng kanilang pag-iisang dibdib. Tanging mga importanteng tao na naging bahagi ng kanilang buhay ang mga imbitado. Nang tumugtog ang awitin, naghihintay na si Adrian at ang paring magkakasal sa kanya. The aisle is full of red roses. Naglakad ng groomsmen and bridesmaids na pawang mga kaibigan. Sumunod na nagsipaglakad ang ring bearer, ang flower girl at ang the coin and the Bible bearer. Isa sa flower girl si Eden. Pumasok na siya, tinihatid si Tatay Rudy sa altar. She was nervous and very much happy at the same time. Natupad ng pangarap niyang makasama habang buhay si Adrian. Habang naglalakad ay nakatingin siya kay Adrian na naghihintay sa kanya. Her one great love, handsome as ever. Nagtamang kanilang mga mata na parehong nangangako na magpakailanman. Alam niyang hindi na siya mag-iisa habang buhay. May namuong luha sa kanilang mga mata. Inabot ni Tatay Rudy ang kamay niya kay Adrian na malugod nitong tinanggap. Nadinig niyang bili ni Tatay Rudy na alagaan siya. Nagsimula ng seremonyas. Naghanda sila ng mensahe para sa isa't isa. Teresa, I can't imagine my life without you. Mamahalin kita at aalagaan habang buhay. Kakampi mo ko sa lahat ng laban. Araw-araw kitang pipiliin. Thank you for making me feel complete. I will love you faithfully as long as I live. Madamdaming pahayag ni Adrian habang sinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Adrian, mamahalin kita at pagsisilbihan. Susuportahan kita sa bawat desisyon na iyong gagawin. I will be here for you no matter what happens. I won't give up on us. I will trust, respect, and support you always. Naluluhang sabi niya. Sinuot niya ang singsing na laan para sa kabiyak. Nang madinig ang sinabi na nagkakasal na halikan ng bride ay naglapat ng kanilang mga labi. Halik na puno ng pag-ibig, halik na walang kasing tamis. Sinalubong ang bagong kasal ng fireworks, makulay at maliwanag na ilaw sa kalangitan. Tapos na ang kanilang paghihintay. Ang mga puso nila ay nakatali na at hindi na maghihiwalay magpakailanman.